Hello there and welcome back to our Joyful Journey Canada. Yan, kamusta po ang lahat? So in this video ay pag-usapan po natin yung isang situation po ng isa nating kababayan. So in context, siya po ay isang caregiver dito sa Canada and siya po ay nanghihingi ng tulong about dun sa kanyang situation. So siya naman po ay nag-post doon sa aming group sa Facebook page kung saan kabilang din po ako at nakikita ko yung mga problema and challenges na kinakaharap po ng mga caregivers dito sa Canada. So mostly mga technical problems po ito, and yung kanya pong kinukonsultang problema is maaaring makaapekto sa kanyang PR application. So dun talaga siya medyo concern po kung ito daw po ba makakaapekto dun sa pagpoproseso ng kanyang PR. And also gusto niya ding malaman kung ano ba ang magandang gawin doon sa relationship niya with her husband. Ayan, so maaaring nagkaroon din po kayo ng ganitong problema, or maybe ayaw sumama ng inyong husband dito. Paano nyo po itong niresolve during nung time na kayo ay nag-a-apply? And kung hindi man po at siya naiwan doon, maybe you can share your experience kung paano po yung magiging setup, like for example, so para po matingnan natin, or baka in the hopes of baka sakaling mapanood niya din itong video na ito, and at least ay ma-gauge niya kung ano yung mga pwede niyang gawin. So basahin po natin yung kanyang post. Hello, I am so stressed and anxious right now and doesn't sleep well thinking about my husband that has attitude problem and hard to make him comply to what the IRCC's requirements. He needs to go for another x-ray this month, March 2025, since they saw suspicious on his x-ray December 2024. He's in the Philippines and I'm inside Canada. We keep on fighting and arguing and threatening me that he will not comply and he doesn't care and don't want to come here anymore. I am scared and overthinking that he might gonna ruin my application. So yun, meron palang nakita doon sa kanyang x-ray and pinapa-x-ray siya ulit. Nasa Philippines yung kanyang husband and siya naman po ay nandito na sa Canada. I think ready na siya for her PR application. Ang problema ay yung kanyang asawa nga na ayaw mag-comply at ayaw na raw pumunta dito. So, ang pinaka main concern niya ay baka makasira yon doon sa kanilang or sa kanyang PR application. So, gaano na ba katagal ang kanilang relationship at may mga anak ba sila? Pagpatuloy natin po ang pagbabasa. We got married 2 years ago and we don't have kids. He's not accompanying yet, but I still declare and included him, hoping that he might gonna change. I got my EL biometrics, pre-arrival letter approved, open work permit, and his medical, and I'm inside Canada direct to PR. Okay, what if he did not comply for the x-ray the IRCC needs? What legal steps should I consider? Ayan, So, ang hirap ng ganito, So, una sa lahat, talagang, eto, lalo na kapag may asawa ka, di ba? Kailangan talaga ay pagdedesisyonan yung dalawa. Itong big step na to. Dahil, forever na change to sa inyong buhay. Pero in my case naman, nung una, parang hindi mahirap mag-decision for us because kasi nga may mga consideration kami, like yung mga kids namin especially. Now, ang naging challenge lang din sa amin, of course, is nung time na medyo malapit na kaming umalis, ay meron ng mga offer sa kanya na mas magandang posisyon. So, as a background lang po, yung husband ko is a licensed captain sa barko po, and ang kanyang huling sakay is second mate, and then bago kami umalis is nagkaroon na siya ng offer bilang chief mate, which of course ay napakalaki ng difference po ng sweldo ng isang chief mate sa barko as compared to yung kanyang
work po dito, ano. Pero ganun pa man, sabi ko nga, talagang darating ang pagkakataon na mas importante na yung pagsasama-sama ng pamilya kesa dun sa pera. Ayan, ano. Tsaka isa pa, yun nga, gusto din namin na hindi na yun forever na thing na lagi na lang kaming magkalayo. Yun, kaya we considered na magsama-sama na lang din dito. So, kailangan talaga ang mag-asawa magka-come up doon sa isang desisyon na yon, and kung hindi, doon talaga magkakaroon ng problema. Another thing naman, parang sa palagay ko, okay lang din naman na sumama siya dito, and then, if ever naman na ma-PR yung wife niya at ma-PR sila, kung talagang hindi para sa kanya, pwede siyang umuwi, 'di ba? May choice lang din siya. Lalo't lalo na hindi naman sila, I mean, wala naman silang mga anak na mahihirapang mag-adjust in case na halimbawang dinala nila dito tapos nakapag-stay na sila for how many years tapos biglang uuwi. So, sila lang namang dalawa ang mag-carry nung situation. So, maganda na meron kang choice, 'di ba? Yan, isa sa advantage lang din ng PR ka is yan, no? May choice ka lang din. So, tingnan po natin kung ano yung mga suggestions ng ibang mga nandito, ano. Sabi niya, remove his name. Sabi ng isa, remove his name and later on file a divorce if necessary. After that, find another husband. Ano naman ito? If he gave you a hard time this time, for sure you will have a very hard time when he will come because he is your responsibility. He will for 10 years or worse, maybe there is third party, and when he will arrive in Canada, he will find a way to divorce you or stay away from you or disappear from you, and you will find out later that he will secretly sponsor the other woman coming to Canada. It happens sometimes, so you know. Hero. So, eto naman si ate, kapapanood naman ata ito ng mga telenovela, no? So, kaya lang, hindi naman magandang suggestion nyo na maghanap ka ng another husband, ano? So, ako personally, para sa akin, yung pag-aasawa, I think parang, syempre iba-iba naman po tayo, ano. Kung hindi nag-work talaga para sa iyo, baka hindi para sa iyo ang buhay may asawa. Baka, alam mo yun, dun ka sa single blessedness, yung ganyan. So, of course, yung iba naman, sabi nila, yun nga, dahil dito naman, freely kang makapaghanap ng iyong asawa or another partner, no? Tsaka isa pa, ito kasi ay married sila, no? So, hindi basta-basta ganon na biglang pag hindi nyo na kaya, stop na lang. So, kung ganyan yung naging ng maraming mga married people, ay talagang maraming marriage ang masisira at mag-e-end, ano? Again, ang marriage ay isang sagradong bagay yan na blessing ng Panginoon yan, ano? And I really believe in the saying na talagang ito ay kapag binigay sa'yo dapat pangalagaan, at kung like for example, dapat hindi ito sinisira ng tao, ano. If ever man na talagang wala ka nang magagawa at hindi na para sa iyo yung buhay may asawa, well, maybe i-divert mo yung attention mo towards like for example, magpakahusay ka sa iyong professional career, yung mga ganyan, 'di ba? Pero kung ako, sabi ko nga, I feel like ako talagang minsan lang mag-aasawa ang isang tao. So that's for me naman po, ano. Syempre, yung iba makikita naman talaga din natin na happy naman sila doon sa mga sumunod nilang naging partner o naging asawa, ganyan. So iba-iba naman po tayo ng value. So para lang po sa akin 'yon, ano. So kayo po ba ang nyo in case na ganito? Pero I mean, wag naman agad-agad din siguro. Maybe find a time for yourself, like to heal, and yun nga, sabi ko nga, mag-allot ka muna ng time for self-growth bago siguro maghanap ng iba kung sakaling talagang gusto niyang maghanap ng partner, no? So basahin natin yung kanyang naging
naging response dito. So, ayan, sabi niya, and there's previous cheating that he did before we got married. Thank you so much for the advice. Tapos, 'di ba? Ayun. So meron na palang cheating na ginawa yung kanyang asawa before. So, yun lang ang mahirap. Talagang kaya pala siya nagiging anxious, tsaka di na siya mapagkatulog, 'di ba? Ang dami nang pumapasok sa isip niya. Talaga maano mo to, hindi niya maiwasan to because may mga ganito ng pagkakataon pala na nangyari sa buhay nila. So, sabi nga nung nag-comment, kapag dinala daw niya dito yung kanyang asawa o maybe a third party, kapag dinala niya dito ay he will find a way to divorce you or stay away from you or disappear from you, and you will find out later that he will secretly sponsor the woman coming to Canada. Diba? Ang sakit naman nun. Dadalhin niya pa dito na BR na siya't lahat. Dadalhin niya pa dito yung kanyang babae, 'di ba? Isa naman 'yan sa pinakamasakit na magaganap naman sa buhay may asawa. Kaya sabi, wag nang isama sa PR application. Well, make sense nga naman So kung gano'n naman pala yung possible na mangyari, I think it just makes sense na pwedeng hindi niya na isama siguro. Kaya lang, pag talagang hindi niya na sinama, I mean, parang tinuldukan niya na rin, 'di ba? Kasi paano, how will it work yung relationship ninyo kung magkalayo kayo, right? Sa amin naman noon, nagwo-work siya kasi syempre, trabaho 'yun ng husband ko Wala namang work na ganun sa Pilipinas. Kung meron lang work na nasa Pilipinas siya based, 'di ba? Na bilang seaman, ay di sa Pilipinas na lang din sana siya nag-work. So, kaya yung LDR talagang mahirap yan. Pero ang pinaka-basic na sa LDR is yung trust talaga, loyalty, yan yung faithfulness, yan talaga ang pinaka, and of course, respect. Kasi when you respect your husband and when you respect your wife, when you respect yourself and yung vow na binitawan nyo kay Lord, when you respect that, hindi ka gagawa ng bagay na makakasira sa family mo, 'di ba? Sabi nga din niya sa akin, pag tinatanong ko siya, ano ang rason para ako ay hiwalayan mo? So sasabihin niya sa akin, siguro kapag nag-commit ka ng pangangalo niya, ganon. So understandable, 'di ba? Which is of course never namang gagawin yun or never na magiging sa relationship namin because sabi ko nga, we both respect each other and the institution of marriage. We both respect that. At of course, yung pagmamahal namin sa aming mga anak. I mean, seaman yung asawa ko, so talagang kinikwento niya sa akin yung mga sa barko na may mga umaakyat talagang mga babaeng workers na ganon. Sinasabi niya talaga na never siyang nag-commit ng anything na ganon. And I trust him na talagang hindi niya gagawin yun. So, yun, importante yun sa LDR. And ang hirap din ito, sabi ko nga, dadating kayo sa point na kailangan na talagang magkasama. So, hindi pwedeng pauwi-uwi na lang siya, ganyan. Although, yung iba naman ay tumanda naman na din ng ganon, pauwi-uwi lang yung asawa kasi nga OFW, ganyan, naiiwan naman yung husband doon sa bahay. Yung iba naman naiiwan yung wife sa bahay, siyang nag-aalaga ng mga anak. So, iba-iba naman ng situation, pero ang pinaka-ano dyan is dapat yung faithfulness ninyo at respect ay nandyan. Ayun. So, sabi naman dito, tingnan pa natin yung iba, Write a letter to IRCC and explain your situation and provide proofs like screenshot in case you have, and proceed yours. So, ayun. So, sabi naman niya, meron siyang mga screenshots na makapagpapatunay na ayaw niya talaga. Tapos, ginagaslight pa daw siya, and dinethreaten siya. Ayan. Tapos, ang dami talagang comment din dito na, ayan, may babae yan for sure. Ayan. So, again, sinabi niya na naman nga na nag-cheat daw before getting married. Tapos sabi pa ni ate, then why did you marry him in the first place?
uso pa pala ang martyr ngayon. Ito naman, nag-ano pa ng ganito, di ba? Do not include him sa papers mo. Masasakit ulo mo pag nandito na yan. Divorce him. So, ayun nga. Sabi niya, we've been together for like a decade before I came here, and maybe sa lungkot, and tinitingnan ko na lang yung mga magagandang nagagawa niya sa akin when I was in the PH na baka maging okay once nandito na siya. Pero, naging malala siya, mas grabe yung attitude niya sa akin, and scared ako na baka mas matagal ang papel if i-file divorce or separation. O, ayun. So, yun nga, minsan talaga, meron ka pa ring faith doon sa tao. Siyempre, lalo na kapag husband mo, tas nasa matagal na kayong relationship. All you have is faith, at yung ipagdadasal mo talaga na maging maayos yung Kaya lang, like kapag ganito naman, dadating ka din talaga doon sa ultimatum, doon sa sitwasyon na kailangan mo na talagang mamili kung if you want to save the relationship or if you want that better future na nag-aantay sa'yo. So, ayan, may mga ganyan. Depende talaga sa natin, sa priority natin. Pero, sabi naman, hindi naman daw siya kasama doon sa kanyang application. So, I think magpo-push through naman yung kanyang PR. Tapos meron ding nagsabi dito na same daw ng situation ng kaibigan niya, and hindi niya na sinama sa PR yung application yung asawa niya, or non-accompanying. So okay naman daw yung kanyang naging paper. O sabi pa na itong isa, write a letter to IRCC explaining that he is not providing requested documents and you are removing him as your dependent. Go to the courthouse, file a divorce. It is so easy. Ask for this, so sinabi niya dito kung saan daw, and fill the divorce form. They will help you. Without any children, the divorce application will be granted easily in your favor. You will pay maybe $250 for filing fee and brown envelope with stamps. In 3 months, your divorce will be granted. So, ganun lang pala kabilis dito, 3 months. Pero may question po ako kasi hindi ako masyadong dito eh. Pag yun bang yung partner mo nasa Pilipinas, pwede ka rin bang mag-file ng divorce? Hindi pa pag mga citizen na yung, of course, kapag citizen ka na dito, ifa-follow na yung batas na nandito ka na, kasama ka na sa nasasakupan ng batas na naririto. So, pwede mo nang i-apply yung divorce sa'yo. Pero what if hindi pa citizen, ganyan, or hindi pa sila, hindi pa nga PR to, diba? So, pwede bang ng divorce? So, yan, question ko po yan. I don't think na pwede po ito, pero kung meron kayong mga situation na ganyan, ano po ba ang tama? And that person will send you back to the proof of divorce. For sure, less than 6 months, you will be free. You don't need a lawyer, so you can do it on your own. You just need time to go to the courthouse. Be smart and wise, otherwise you will look stupid and dumb if you still want him over to Canada. Ayan. So, diba? Talagang madami dito ang nagsasabi na maganda na hindi na siya kuhanin kasi nga baka pag nagkataon, pag nandito mag-separate lang din sila, tapos pag naging citizen na, sponsoran yung, or PR sponsoran yung kanyang babae doon sa Pilipinas na naging cause unang-una ng ganitong problema sa kanila, So ayan, so if ever kayo po ang ganyan, ano po ang inyong gagawin. So, ang hirap din ng situation na ganito, Pero dito talaga sa Canada, marami din ganyan. Pero hindi ko naman masasabi na dahil may divorce dito, ay nagkukos ito ng madaling paghihiwalay para sa mga couples na nanggaling ng Pilipinas. Kasi talaga tayo ay heavily rooted naman ang natin, ang kultura natin sa marriage institution, Pero kung halimbawa naman po na ako yung nasa sitwasyon niya, maybe ipupush ko yung aking PR application na hindi na accompanying yung aking husband, and maybe siguro, pero hindi ko naman agad-agad iiwan, Syempre
syempre, gagawa ka pa rin ng paraan para isave yung relationship ninyo. And maybe papuntahin siya dito as a tourist, tas para kahit papaano naman ay masort out nyo yung mga bagay-bagay. So once na PR na po ako, ganun. Tapos siguro from there, pag nakita mo na okay naman siya, na ang kailangan lang pala talaga niya ay magkasama kayo. Minsan kasi may mga ganong sa relationship, no? Kaya parang dahil wala ka, may mga ganyan po, I'm not saying na valid reason yon para maghanap ng ibang babae, kapag wala yung isa. Pero, syempre sa ibang tao, maybe in terms of sa emotional, hindi sila masyadong ganun katibay emotionally. Kaya, naghahanap sila ng someone na pagbabalingan nila ng kasi nga nalulungkot sila. May ganon. So, siguro pagka magkasama na kayo, mas magiging okay na yung lahat. And then from there, pwede nyo nang i-apply yung PR application niya if ever, diba? Since mas madali na dahil andito ka na PR na. Ayan, so if ever meron po kayong mga comments and halimbawa man na na-experience ito or meron kayong kakilala, ano po ba yung magandang gawin dito sa ganitong situation? And if ever man, pwede po ba yung divorce doon sa mga hindi pa PR or kailangan po ay citizen na? Ayan, so tingnan po natin itong situation niya. And thank you again for watching. God bless us always and always hope for the best. And see you on the next video. Bye!